Praise God, isang mapagpalang umaga po sa lahat. At tayo pong lahat ay tumayo na at magsisimula na po tayo sa ating gawain. Sige po, pakibati po muna ng mga katabi ng isang magandang umaga po. Good morning po sa mga isa sa inyo. Sige po, tayo pong lahat ay yung po at tumikit at yung pong hingi ng patnubay ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat o Diyos sa magandang umagang ito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat o Diyos sa panibagong buhay, Panginoon Lord God. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa panibagong lakas at sigla, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat o Diyos dahil sinamahan mo kami sa nagdaang linggo, Panginoon Lord God. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagulang, Panginoon Lord God. At nariyan ka palagi, Panginoon Lord God, sa mga oras ng aming pangangailangan, Panginoon Lord God. Lagi kang nariyan, sapat at higit pa, Panginoon Lord God, sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, dahil tapat ka sa iyong mga salita, Panginoon Lord God. Kapag sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ay siya mong ginagawa, Panginoon Lord God. Kaya salamat dahil meron kaming mapagkakatiwalaan, Panginoon, na mapapasalamatan, Panginoon Lord God. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, naririto kami upang pasalamatan ka, upang makatagpo ka, maranasan ka, Panginoon Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Sa iyong templo, Panginoon Lord God, mararanasan namin ang pagpapala mo, ang presensya mo, ang kabutihan mo, Panginoon Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Oh, salamat nga, Panginoon Lord God, dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon Lord God, at nararanasan namin ito sa bawat umaga, Panginoon Lord God. Oh, hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon Lord God. At gayon din sa aming mga kapatid na wala pa, patuloy mo silang ingatan, Panginoon, sa pagparito sa lugar na ito, gaya ng pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo lamang po. Ang pinakamataas sa papuri pa sa salamat, ang pagdakila ay para sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. At sa oras ko na ito, hayaan kong basahin ko sa inyo ang verse mula po sa Psalms 100. Sabi po dito, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? At sa oras na ito, patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Papuri kay Yahweh. Hallelujah. Yahweh,
Masaya tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Malay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, mawatunay na Diyos ay nawangahari kapag kailanman di nagbabago. Mawatunay na Diyos ay nawangahari kapag kailanman di nagbabago. Mawatunay na Diyos ay nawangahari kapag kailanman di nagbabago.
ka, Panginoon, Lord God. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah.
Doon ngayon, kay
gawain, Panginoon Lord God, ang plano mo. Pero kami nagtitiwala dahil alam namin, O Diyos, makapangyarihan ka, Panginoon Lord God. Alam mo ang lahat ng bagay. Planado mo, Panginoon Lord God, kung anong pinakamainam sa amin, Panginoon Lord God. Kaya kami namamangha, Panginoon Lord God, sa mga bagay na yung ginagawa, Panginoon, sa mga bagay na pinapahintulutan mong mangyari, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Panginoon Lord God. Namamangha kami dahil iplano kang maganda, Panginoon Lord God. Sa oras na ito, wala kaming ibang nanaisin kundi pasalamatan ka, Panginoon Lord God. Papurihan ka, Panginoon, sa namanghamang-hamang mga gawa, Panginoon. O hallelujah! Sa pagkaw, Diyos, iwalhati ka, parangalan ang iyong banal na pangalan. Hallelujah! The name of our Lord names, Panginoon. Oh, Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tunay po ang tapat ang Panginoon. Amen po ba? Namamangha ba kayo kay Lord? Kahit handa na ba kayong mas mamangha pa sa Kanya? Amen po. At tayo mamamangha sa Kanya kapag nagtapat tayo sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya ano po basahin ko po sa inyo ang verse na matatagpuan po sa Malakias 3 verse 10. Sabi po sa kanyang salita, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Are you ready to be amazed by the Lord? Ibubuhos niya ang sobra-sobrang pagpapala sa akin sa umagang ito. Basta ihanda lang po natin, ialay natin ang nararapat na kaloob para sa Kanya. Sige po, itaas po natin ang ating pong mga kaloob sa oras po na ito. Itiwala natin ito sa Panginoon na tapat sa ating buhay. O salamat o Diyos, salamat, maraming salamat o Panginoon. Salamat sa kabutihan, katapatan mo sa aming buhay. Tunay na hindi ka nagbabago, hindi ka nagmamaliw sa aming buhay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo kami, Panginoon, na ibigay sa iyo, Panginoon, ang nararapat na kaloob para sa iyo, Panginoon. At nagtitiwala kami, Panginoon, na kahit kailanman, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na higit pa, Panginoon, sa inaasahan namin, sa maaarok ng aming isipan ang kaya mong ibigay sa bawat isa sa amin, sapagkat makapangyarihan ka. Ikaw ang aming hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at walang makakapantay sa iyo. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng aming papuring ito, ang simbolo ng aming papuring ito, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng aming kaloob nito ay para sa iyo lamang. Sa iyo ang papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay malaya ng makapagkaloob sa ating Panginoon. At tayo po ay mayroon din pong GCash at bank transfer para po sa nais magkaloob po online or sa GCash po na. Pwede nyo pong picturean para if ever, pwede naman po tayong magkaloob, hindi lang po tuwing Sunday. God bless us all po. Praise. Morning po sa ating lahat. Yan. Ang saya po ng umaga na ito. Amen? Yan. So tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pong series na Wise Man Says. No, ang sinasabi ng taong
may karunungan. At ang title po, doon agad, no? Ang title po ng akin pong ibabahagi sa umaga na ito ay may pamagat na yan, live wisely. Kung paano po tayo makakapamuhay ng may karunungan. Sige po, tayo po muna'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga na ito na punong-puno ng pagpapala, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil mabuti kang Diyos na po. Tinuturuan mo po kami, Lord, na mamuhay ng tama at mamuhay ng pinagpalang buhay, Panginoon. Sa pamamagitan po ng mga tama naming desisyon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, ako po na iyong lingkod ay nagbababa ng buhay ko sa umaga na ito. Ikaw po ang siyang marinig ng lahat. Ikaw po ang makita sa umaga na ito. At ang tanging pangalan mo lamang, Lord, ang maitaas sa lahat ng aming pong pag-aaralan. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kaunawaan, Lord God, upang mag-grasp po namin ang napakahalagang mensahe mo sa bawat isa sa amin. At purihin ka, dakilain ka, Ama, anoint your word, Lord God, at ang banal na spirito mo ang hinahayaan namin kumilos sa umaga na ito. Ama, hindi ko po alam ang pangailangan ng bawat isa, ngunit ikaw alam mo, Panginoon. At tiyak, Lord, nakakatagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Sa iyo lamang ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Purihin po ang Lord. Sige po, makibukas po tayo sa Kawikaan 1:7. Sabi po dito, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal o mangmang, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan. Sa English po sabi doon, fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Na po, ang simula ng karunungan, ang pundasyon nito ay ang pagkatakot sa Panginoon. At ang tao daw kung ulit, no, yung nire-reject niya ang karunungan, nire-reject niya ang disiplina, nire-reject niya ang pagtuturo. So sabi po sa salita ng Diyos, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagdadala po sa atin sa karunungan. Define po muna natin ang knowledge and wisdom. Marahil alam na po ito ng iba. Na-review lang. So knowledge is the acquisition of facts, information, and skills through learning or experience. Yan. Sino po dito yung matataas IQ? Knowledgeable. Yan. Mga matatalinong tao. Dalubhasa ng knowledge. Meron sila nun. While wisdom, ito po yun, is the ability to apply that knowledge with insight, discernment, and good judgment. So, paano daw po natin ito i-apply? Yung karunungan na meron tayo, wisdom po ang tawag doon. So, knowledge, knowing facts. Wisdom, knowing how and when to apply these facts. No po? It is not just knowing something, it is the right application of knowledge. So, yan po yung wisdom. At knowledge po is knowing what to say, while wisdom is knowing when and how to say it. Alam mo yung sasabihin mo, alam mo yung pagpapaliwanag, pero ang wisdom, na po, kailan mo ito dapat sabihin? Paano ito dapat sabihin? Example po, maganda yung example kong number 1. Ang apple, hindi po yung gadget. Ang apple po, children, ay isang fruit. Ano po? Isang prutas. Alam niyo po yung apple? Ito akong example na picture. Yan ang apple. Ano po? At ang apple ay hinahalo sa dessert. Fruit salad. Very good, children. At so yun, so ang knowledge, ang apple is a fruit. While wisdom, ang fruit ay pang fruit salad at hindi sa sinigang. Diba? Ang weird nun. Na po, maghahalo ng mansana sa sinigang. Ng sinigang na mansana. Ate May, nakatry ka naman. Diba? Anong lasa nun? So yun po ang wisdom. Na ang apple ay sa fruit salad. How to apply it. No, how to use it.
Yan. So, example ulit, yan, sa totoong buhay na po, sa pag-aaral, di ba? Alam ng mga estudyante na pag nag-aral siya, ay makakakuha siya ng mataas na marka. Amen? So, ang wisdom, mag-aaral ka. Magpupuyat ka, magpapagod ka, para mag-excel ka sa pag-aaral. And that's example po sa ating pong pananampalataya, no? Alam po natin na ang kasalanan ay magdudulot sa atin ng kapahamakan, kamatayan, spiritual. So, ang pagpatay, syempre, hindi po natin yung ginagawa. Mga kalunya, ano po, unforgiveness, immorality, pagsisinungaling, disobedience, pagkagalit, pagkaingit, kataasan, at iba pa, is knowledge na alam po nating kasalanan. Pero ang wisdom, syempre, lumalayo po tayo sa mga bagay na ito. Hindi natin siya ginagawa, hindi natin ina-apply. Syempre, ang ina-apply po natin ay ang kabutihang dulot ng salita ng Diyos. Amen po? So we all have the knowledge about God's principle. Ang wisdom is knowing when and know when and how to apply it to glorify God. So malinaw na po. Knowledge and wisdom. Okay, next po. Ang i-define naman natin is humble and conceited. Yan. Marahil alam na din po natin ito. Review lang. Review. Humble is someone who is respectful, down to earth, and does not boast about accomplishments. So ito daw po ang taong humble. Mga humble. Tapos naman dito po. Siya daw po ay taong marespeto sa lahat. Yan. Hindi niya tinitingnan ang sarili niyang nakakahigit sa iba. No, kahit siya pa yung laging tumatayo dito, kahit siya pa yung senior pastor natin, no, hindi niya tinitingnan na nakakahigit siya sa iba. No, kahit siya yung leader ng isang organisasyon, halimbawa. No po, mababa ang kanyang loob. Ito po yung taong gumagawa lang ng tahimik. Sabi po dyan, hindi niya pinagyayabang yung mga accomplishments niya, hindi niya pinagyayabang yung talent niya at yung karunungang meron siya. At sa paglilingkod sa Panginoon, halimbawa, no po, ang isang taong humble, kahit na hindi siya napapansin, naglilingkod pa din siya. Mga workers po dito, no? Yan po ang taong may kababaan ng loob. Ito, conceited. Ang tao pong conceited is a person with an excessively high, inflated, or arrogant opinion of themselves. Grabe ito. Their abilities or their appearance. So ito daw po, in Tagalog, ang taong mataas ang tingin sa sarili. Sabi dyan, excessive. Sobrang taas. No po, ang taong conceited. Arrogante, hindi tumatanggap ng opinion ng iba. Ang tingin ay lagi siyang magaling at tama. Ayaw tumanggap ng pagtuturo at pagtutuwid ng iba. So madaling salita po, ito yung mga taong entitled. Too proud, no po? Mataas ang fried chicken. Sabi nga sa ibang salita. At alam niyo po, ang biblical principle, next slide po. Ang biblical principle po ng taong matalino, hindi yung laging nagsasalita. Hindi yung maraming alam. Siya po ay yung taong humble. Ayan, hit. Sabi po dyan, a wise person is humble, while a foolish one is conceited. Kaya po natin dinefine yung dalawa. Full of pride, no? Alam niyo po, pinag-aaralan natin, live wisely, no? Ang mamuhay ng may karunungan po requires humility. Kababaan ng loob po talaga. At sa umaga po na ito, yun ang kikinisin ng Lord sa buhay po natin. No? Sabi kasi, ang pagkatakot, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Hindi ka magiging matalino, hindi ka magiging marunong kung puno ka ng kataasan. Yan po ang totoo. Dapat sa buhay po natin na po, laging may pagpapakumbaba. Kahit na malayo na ang narating mo, gano'n ba kalayo yan? No po, kahit malayo na yung narating mo, meron pa rin po tayo matututunan. Amen? Hindi po natin alam ang lahat. Meron nga po akong hinahangaan na lingkod ng Diyos. Sabi ko, ilang taon, parang mga 40 years na siyang naglilingkod kay Lord, uma-attend pa rin po siya ng seminars. Ang dami na po niyang na-handle na conference, uma-attend pa rin po siya.
ng mga pagtuturo para po sa kanyang pagsasanay. Napaka-humble, amen po? At isa siya sa taong full of wisdom dahil marami pong lumalapit sa kanya. Ayan. So, sa pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Panginoon, nanggagaling ang tunay na karunungan at tamang pamumuhay. No? Sa umaga po na ito, magsisimula na po. Yan. May share lang po akong 3 indicators to check if we are living wisely. Now, indicator meaning po mga sign, mga test, no? Na ikaw ay namumuhay ng may karunungan. Yan. Tawag ko po dito, invento ko lang. Yan, T3 test. No, 3 T kasi siya, para madaling maintindihan. Mahilig po ako sa ganyan. T3 test. Yan. Number 1, first indicator to check if we are living wisely, number 1, is thoughts we take in. Siyempre, no? Kung ano yung iniisip natin. Dapat i-check natin yan kung ano ba yung puno ng karunungan o kamangmangan. No po? Matatest po ang isang tao kung siya'y marunong base sa kung paano siya mag-isip. Nag-iisip naman po tayo, di ba? No, walang namin din nag-iisip na po. Sabihin nga thoughts. Ang ibig sabihin po, point of view. Yan, point of view. Kung paano mo tinitingnan ang isang sitwasyon. Understanding, kung paano mo naiintindihan yung mga bagay-bagay. Thoughts. Reflections, no po? Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon ulit, ng isang bagay, ano yung reflection mo? Ano yung opinion mo sa isang bagay and mindset, no? Thoughts po, ibig sabihin, is the way we see things. Paano po natin tinitingnan ang kabuuan ng bagay. Mari ngayon po, crisis. Nakafocus lang po ba tayo dun sa mahal na bilihin? Dapat malawak po yung tanaw natin. Yan, the thoughts we take in. No? Anong take natin sa isang bagay? Ngayon po, pag-aaralan natin, paano nga ba tayo mag-isip? At paano natin titingnan ang mga bagay at sitwasyon sa buhay natin? Paano natin iintindihin na po ang mga bagay-bagay? Basahin po natin. Isaiah 55:8-9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So, tingnan natin yung langit na po, ang layo. So, ganun po mag-isip si Lord. Ang layo sa iniisip po natin. Ayan, meron po ulit akong comparison dyan. God's view compared to man's view. So, base po sa ating nabasa, ang tingin ng Diyos, ang kaisipan, pamamaraan ng Diyos, ito daw po siya, significantly higher. Yan. Significantly deeper. Kumakanta. Yan. Superior, no? Mataas sa lahat. It is eternal, walang hanggan. Ang kaisipan po ng Diyos, stable. Yun na yun. Di po natin mababago ang kaisipan at desisyon ng Diyos. And lastly, of course, divine wisdom, no? Si Lord yun eh. Yan. Men's view. Ito po tayo. Yan. Aminin po natin to. Medyo masakit to eh. Self-centered, no? Tayo po mag-isip pang sarili. Amen? Ako lang po ba? No? Tayo. Hindi po natin maiwasan yan. Tao po tayo. Yan. Yan. Humble na tayo. Nagpapaturo na. Yan. Number 2, limited. No po? Limited. May limitasyon ang ating pong paningin. Di naman po natin kaya makita yung layo, di ba? Dulong ilog, kaya ko ba makita mula dito? Hindi po. No, limited. Emotions. Based on emotions daw po tayo mag-isip. Minsan galit agad. No? Minsan discourage agad. No? Emotions. Ang men's view daw po, inconsistent. Pabago-bago. Minsan gusto mo ganun tong course. Minsan ito na yung gusto mo. Di ba? Pabago-bago po tayo. Unstable.
And lastly, of course, human wisdom based on intellect. Ang paningin ng tao. So, example. Meron pa ulit akong example. Di po ba nangingi tayo ng blessing kay Lord? Sino gusto ng pagpapala? Di ba tayo lahat? Amen? Pero, ang view po natin, pag pinagpala tayo ng Lord, sa akin lang. Sa akin yun. Ako'y binless eh. Pero ang view ng Panginoon, you will be a blessing to others. God bless you to be a blessing to others. So, ganun po siya. Ang standard ng tao, yan. Ano pong nagbibiro? Si Lord daw nakatingin sa puso. Siya daw nakatingin sa itsura. Hindi ko, biro lang ngayon. No po? Sabi ko, people look at the appearance, but the Lord looks at the heart. Alam po natin to si King David, di ba? Andun siya sa pastulan, left out, nag-iimo-imo doon, no? Pero nung pipiliin na yung susunod na hari, punta si Prophet Samuel sa kanyang, kay Jesse na inutusan siya, ang inilabas yung mga matitipuno, mga gwapo, na mga anak niya. At nandun nga si David na patpatin, na hindi man lang kinonsider na magiging hari, na i-anoint. Pero siya pa rin ang pinili ng Diyos. Amen? Siya pa rin ang naging hari ng Israel that time. Dahil siya po ay pinili ng Panginoon. Hindi yung mga sundalo, hindi yung mga qualified talaga sa standard ng mundo. Ang pinili ng Diyos ay qualified sa standard niya. At kilala naman po natin si Haring David. Hindi ko na po i-discuss kung paano siya tinrain ni Lord, kung paano ang puso niya sa Panginoon, kaya po siya ang napili. Sunod po, na example about God's view and man's view. Reasoning. No? Sino dito yung mahilig mga tuwiran? Kay Lord. No? Ang katwiran natin laging mababaw. Aminin po natin yan, no? Parang, di ba, meron pinag-give up si Lord, may pinagagawa si Lord, yan, may sabi si Lord, tatawarin mo na, no? Sa mga relationship natin, ayusin mo na yan, Lord, no? Reasoning. Ang dami po nating katwiran sa Panginoon. Pero alam niyo po, kung bakit ito pinagagawa ng Diyos, He has a wide reason and divine purpose. Meron po siyang malawak na dahilan at layunin sa mga bagay po na ito. Amen? And last example is yun nga, point of view. Ang point of view daw po ng tao, yan lang, nalapit lang. Ito lang yung nakikita natin. Pare po, sa pagsubok po natin yan. Sino yung may mga trials? Di ba nakikita lang natin yung hindi maganda, nakikita lang natin yung bayarin, nakikita lang natin yung posibleng mangyari, natatakot tayo, ganyan. Alam niyo po, ang nakikita ng Diyos is significantly higher, significantly deeper, and superior sa buhay po natin. Kaya, huwag po tayong manghinawa na magtiwala sa Panginoon. Ano po? Malawak talaga. Hindi po talaga natin maabot. Katulad nga po nung nabasa natin kanina. Malawak ang tanaw ng Diyos kaysa tanaw ng tao. Kaya maganda po yung verse ng fear of God is the beginning of wisdom. Kasi kailangan talaga nating magpasakop sa Panginoon. Kailangan po talaga nating magtiwala sa Lord. Kasi hindi mo nga natatanaw. Naku, hindi natin natatanaw lahat ng kadahilanan ng lahat ng bagay. Amen po? No, we tend to conclude easily, we tend to judge people easily, dahil nga, ito lang yung natatanong natin. Ang nais po ng Lord sa umaga na ito, ay turuan po tayong magbungkal pa, no? Halukhayin pa yung mga dahilan ng mga bagay na nangyari. Amen po? Meron pa po pala akong dagdag. Ito kasi madalas Madalas dito, nag-fail ang tao. Yan, next slide po. How the Lord see things, God's timing and man's timeline. Yan, malayo talaga yan. No po? Di ba sa buhay natin, tagal na natin pinagpipray. Ako po may pinagpipray 3 years na.
na po at hanggang ngayon wala pa. So, secret ko na muna. Ang tagal, tapos minsan ma-excite ka na, hindi pa pala yun. No? Parang, kala mo perfect time na kasi feeling mo, Lord, ready na ako sa blessing na to. Lord, handa na ako sa promotion na to. Lord, handa na ako sa breakthrough ng negosyo ko. Ano na ako, Lord? Stable na yung emotion ko. Pero hindi pa pala. No? Pinahahaba pa ng Diyos yung paghihintay mo. Yan, malayo talaga ang timeline ng Diyos sa atin. At alam naman po natin yung paghihintay, preparation ng Lord, paghuhubog ng Lord sa atin. At may nabasa po ako isang talata. Pinost ko nga po ito eh. Sabi po sa Isaiah 60:22, "At the right time, I the Lord will make it happen quickly." Alam ko na po yung verse na yan, pero ano po ako ng word na quickly. Pagpata talaga, oras na. Oras na. No, oras na. Mangyayari na mabilis. Swiftly nga po yung ibang term nun eh. Mabilis na mabilis ang pangyayari sa kasagutan po ng ating mga panalangin. No, yung mga dreams natin in life, mga breakthrough, yung mga panalangin po natin sa ating pamilya, no, yung sitwasyon mo, ayaw mo na dito, gusto mo nang makaraos, gusto mo na nang magaan na buhay. Ayan po, ang pangako ng Diyos. At the right time, I will make it happen quickly. Amen po? Nawa po ay kinakausap tayo ng Lord sa umaga na ito. Kaya naman po, no, iba talaga ang standard ng Diyos. Iba talaga ang perspective ng Diyos. At iba talaga ang kadahilanan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya sabi po sa Romans 12:2, iba sa mundo. Sabi po doon, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ito po maganda. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. No? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa inyong pag-iisip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Di po ba kanina nakita natin? Kung gaano kalayo ang langit, ganun kalayo ang kaisipan ng Diyos. Pero sa ibang verse po, mababasa din natin na nabanggit po yata last week yun, na kung ikay nagkukulang ng karunungan, ipagkakaloob ito ng Diyos ng walang pagmamaramot. Alam nyo minsan, yung mga divine things, yung mga spiritual things na parang imposible mong maunawaan, kahit ibigay ng Diyos yun eh. Kayang ipaunawa po sa atin ng Diyos, bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Bakit ganun yung pagkabata ko? Ganun ako lumaki? Ganun ang mga pangyayari. Kayang-kaya ng Diyos na ipaunawa po sa atin ang kalooban niya. Sabi po dyan, no? Upang malaman ninyo ang kalooban niya, kadahilanan niya, at kaisipan niya, ano yung nakikita niya. Kaya living wisely, yan, tapos na po tayo sa number 1. We view things from God's perspective. Living wisely, we view things from God's perspective. So, iba na po tayo mag-isip ngayon. Amen? Hindi na mababaw, hindi na malapit, hindi na limitado. Try nating stretch ang ating pag-iisip. No? Meron tayong mga pastors for godly counsel. Kapag hindi talaga natin magets, lalo na mga kabataan, limited pa talaga ang ating karanasan. Pero yun nga, sabi din po ni Pastor J.B. last week, no? May katandaan, no? May mga matatanda sa iglesia na pwede po natin makita. Yan. Second indicator. Letter T ulit po yan. To check if we are living wisely, yan, the things we pursue. Malalaman po natin pag ang isang tao ay puno ng karunungan o tayo po ay may karunungan sa kung ano yun pong pinagpapagalan natin. Sa kung ano, yung mga gusto po nating makamit, gusto nating magkaroon tayo sa buhay. Hindi nga po, stop lang po tayong konti. Saan ka pagod ngayon? Saan ka pagod ngayon? Sa trabaho ba? No? Sa negosyo ba? Sa pamilya ba? Yan. So, hindi naman po masama yung mga bagay na to. No?
Sa dream job mo ba? Yan. Sabi po dito, men tend to focus on earthly things or temporal things, but the Bible teaches us believers to focus on eternal or unseen things. Yan. Babasa po natin yan, 2 Corinthians 4:18. Sabi po doon, kaya hindi nakatuon ang aming mga mata sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano po, sabi po dyan, tuon daw po natin ang ating mga mata sa mga bagay na panglangit. Amen? Siyempre po, kailangan natin ng mga bagay dito sa mundo, pero tinuturuan po tayo ng Bible na unahin ang kaharian ng Diyos. Na mas pahalagahan ang mga bagay ng Diyos. Yan, meron po ulit akong comparison. Marami tayong comparison ngayong umaga. Yan, earthly things. Ito daw po yung mga bagay ng mundo. No? Para lang po ma-summarize natin. Sabi po, ang earthly things, temporary. Di po ba? Yung sasakyan naluluma, yung bahay naluluma, di po ba? Mga bagay na naglalaho sa mundo. Mga kayamanan, yan. Yan na po, sumunod. Possessions, no po, or wealth, kayamanan. Earthly things po yan. Salapi, no po. Earthly things, fame, o yung popularity, kasikatan, katanyagan. Next is status, your social status, mga estado po natin sa buhay. Next is power, kapangyarihan. Diba pa iba-iba ng mga government officials, temporary lang. Po. Pleasures, na po, o pansamantalang kasiyahan. Diyan po muna tayo. Medyo scan po natin na po yung mga bagay na yan. Earthly things. Alam niyo po, in reality, sa totoong buhay talaga, maraming tao ang pagod at stress sa buhay dahil sa paghahabol po ng mga bagay na yan. Amen? Agree po ba tayo doon? At ang mga bagay po na yan ay madalas kumukontrol sa atin. Aminin po natin o hindi. The way of living, our way of living, di ba? Yung paraan ng ating pamumuhay, affected tayo niyan. Mga yan. Mga bagay na yan. Paano tayo mag-isip? Yung number 1, our thoughts ay affected po tayo ng mga bagay na yan. Our emotions, di ba? Pag medyo paubos na yung budget, medyo pagalit na si nanay. May mga malulungkot na, gano'n. Our decisions and actions affected ng mga bagay na yan. Baka mawala yung work ko na to, tagal ko itong pinaghirapan. Di ba? So, hanggang sa mapalayo ka na kay Lord. Mamaya may testimony po ako dyan. So, dapat hindi. Ito nabanggit ko na po dati sa preaching. Dapat, si God, yan, ito po yung pagkakasunod-sunod. Si God, ikaw, earthly things. So, ikaw na nagpapasakop kay Lord at yung mga bagay ng mundo ay nagpapasakop sa iyo. Ikaw yung kumukontrol sa kanya. Huwag po natin pagbalik-balik na rin. No po, magugulo po ang buhay natin. Amen? Eternal things. Ito po. These are everlasting. Walang hanggan. Ito po ay unseen, hindi nakikita. Katulad ng, ayan po yung mga sample. Spiritual growth, paglagong spiritual, treasures in heaven, kayamanan ng langit, and God's kingdom, ang mga bagay para sa kaharian ng Diyos. Yan po dapat ang pinupurso natin. Sabi dyan, nakatuon ang ating mga isip dapat sa mga bagay po na yan. Sa una, sa relasyon po natin sa Panginoon. Non-negotiable po yan. Pag ang mga earthly things magpapalayo sa iyo sa Diyos, i-reject niyo na po agad. Kapahamakan po ang dulo nun. Amen? Ang mga possessions, ang mga bagay ng mundo po na ito, yun nga, yung sinabi ko po kanina, ay nagagamit po natin to glorify the Lord. At alam niyo po, habang pinupurso po natin yung mga bagay na yan, eternal things, the earthly things will pursue us. Gets niyo po? Habang hinahabol po natin ang Diyos, habang hinahabol po natin ang paglilingkod sa Panginoon,
ang relasyon natin sa Diyos, inaayos po natin ang mga bagay po ng mundo ang hahabol sa atin. Totoo po yan, mamaya. Testimony po ako. No? Kapag sincere po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sincere, tapat po tayong naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po yung mga dinidesire natin, ng mga makabundong bagay, ang siyang ipagkakaloob din naman po niya sa atin. So, ito na po yung testimony ko. Ako po kasi ay nagtrabaho sa Makati. 2 years lang po yun, pero pang 20 years ang pagod ko no po, sa Makati. Ako po kasi ay isang auditor. Yan, tapos sa April 15, no po, walang tulog, walang pahinga. Kwento ko nga po, dahil rush hour, yung bus laging puno. Kami nung muse pa yung kasama ko yung muse kong kaklase, sasampa kami doon sa dulo ng bus para lang makauwi kami. Ganun ka-busy, no po, sa business center sa Makati. So, pasok po akong alas 7, uwi na ako, alas 3 na ng umaga. Kulang pa din, di pa tapos yung trabaho ko. Papasok ulit, no? Nakapagod. Pagod po kayo. Nakapagod po talaga. That time, no? Parang, ano ba hinahabol ko sa mundo? Ano ba hinahabol ko dito? Teka nga, gano'n, napagod po talaga ako. At dumating po yung time, ayoko na. Pagod. Pagod. Ayoko na. No, hindi naman po siya sobrang halaga sa akin. No, po, hindi, kumbaga, mahalaga naman siya. Pero, hindi ko naman siya dream job. So, nag-open po ng opportunity sa Clark. Meron pong nag-refer. So, Clark ako. Ay, ang laki po ng pagkakaiba. Sa Clark, alas 7 po ako papasok, alas 3 ng hapon, uwian na, ang saya. No po? At doon, may picnic grounds pa. Yung mga tao, dahil balance ang buhay. Ko sa Makati, picnic, wala. No po? Ang gulot, ang ano mo talaga, parang lagi nagmamadali yung mga tao doon, ang bilis ng oras doon. Doon sa Clark, yan. Peaceful. Peaceful po ang buhay. So, nakabalik po ako sa paglilingkod kasi paano naman ako makakapaglingkod nun? Puyat-puyat. Actually, nung minsan pa po, testify. Preaching po, di ko na po talaga kaya kasi kakauwi ko lang. 24 hours po akong walang tulog. Di ko na po talaga kaya. Aminin ko ba to? Natulog po ako sa prayer room sa Mangga. Tapos pagising ko po, uwian na. Totoo po yun. Nangyari po talaga sa akin yun, no? Nakapagpalayo talaga sa akin kay Lord. Ay, grabe. Nako. So, nandun na po ako sa Clark. So, 8 years na po ako doon. So, 2 years lang po ako sa Makati. Na po. At sa Clark, syempre nakapaglingkod na po ako, ganyan. Umayos na yung mentalidad ko. No? Kasi affected lahat. Pag physical, galit ka lagi, yung emotional mo affected, yung mental mo affected, spiritual mo affected. So, bumalik na lahat. No po? At ang nakakatuwa po doon, hindi ko na hinabol yung mga bagay ng mundo. No po? Kung ano yung balance lang, sakto lang, mahirap pa din naman po. Kasi mahirap po yung client namin. Pero alam niyo po, mas lumalim ako sa Lord. And nung pinupulso ko na si Lord, nakapaglingkod na po ako, doon dumating yung mga blessings. Doon po na nakapag-travel pa ako, di po ba? Doon yung mga blessings na po. At higit sa lahat, yung spiritual blessing. Kasi, grabe po talaga, nung pagod na pagod po ako. Para kang wala ng lakas. Ganoon naman pag malayo ka kay Lord, wala kang lakas. Kaya kapag ikay nakabalik na kay Lord, puno ka ng lakas. Amen? At alam niyo po talaga yung mga bagay ng mundo, sila ang kusang dumarating sa buhay ko. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen? No, yung emotional mo, parang masaya po ako lagi. No po, yung mental mo maayos na, at higit sa lahat, hindi naman higit sa lahat, isang importante po, yung family time. Mas madami na po akong oras sa family ko. At ito po ang isang maganda. Wanting the one thing. Next slide po. Wanting the one thing. Bali po nila ako may mag-gets. Yan. Wanting the one thing. Ay, hindi ko pa nabasa yung verse. No po. Sige, yung verse po kanina, sabi doon, Colossians 3:2, set your affections on things above, not on things on the earth. So, yun po, ulit lang. Don't pursue earthly things, pursue God even more. So, wanting the one thing.
Yan na. Ito po ay isang panalangin ni Haring David at awit niya sa Panginoon. Napakaganda po nito. Sabi po doon, Psalms 27:4, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Alam niyo po, David wants the presence of God. Higit sa lahat. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Try niyo po. Yan, may prayer mountain ng mga women's ministry, ang women's ministry na po. Talagang sa presensya ng Panginoon, yung pagod na katawan niyo po at stress na buhay po natin kakahabol ng mga bagay na to, the presence of God offers rest. The presence of God offers peace. Diba? Magulo. Magulo ang ating kaisipan. Pero sa presensya ng Panginoon, may kapahingahan at kapayapaan. It offers comfort, security, and assurance. Ano man po yung pinag-aalala natin, di naman po porket lagi po ako masaya, wala na po ang problema. No po, lahat po ng tao ay may problema. Ngunit dahil meron po tayong Diyos, lahat po yan ay pagdadaanan lang natin yan. Dadaan lang sa atin. Ayan, wanting the one thing. No? Kaya, papray po natin ang mga prayer mountain trip, no po, sa ating buhay ay maranasan po natin. Dahil doon, walang distraction, makakapag-focus po tayo sa presensya ng Panginoon. Yan. Tapos na po yung number 2. To live wisely, we desire godly things. Amen? Iba na po yung hahabulin natin ngayon. Amen? Tayo na yung magpapahabol din ngayon. Amen po? As we pursue God. Last na po tayo. Last is treating others. Yan. Treating others. Napapakita po ng isang tao ay may karunungan mula sa Panginoon sa kung paano niya pakitunguhan ng ibang tao. Sama po yan, no? Paano niya pakitunguhan ang mga tao. How we relate to others, no? How we behave toward other people, the way we act, paano tayo kumilos, the way we speak, paano tayo magsalita, and the way we respond or reply to them. No? In-ignore ba natin sila? Walang response. No po. Treating others po is pagpapakita ng kabaitan at respeto sa kapwa. No po? Tayo ba ay walang paggalang? Tayo ba ay hindi patas? Pwede rin pong gano'n ang trato natin sa ibang tao. Tayo ba ay nakakatulong o nakakasakit? Sa tuwing bubukang ating mga bibig, nakakasakit ng kapwa. Tayo ba ay mahinahon o tayo ay marahas? Basahin po natin. Santiago 3:13-18. Sabi po dito, "Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagmayabang na may karunungan kayo, dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan." Verse 15, "Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos sa langit, kundi sa mga tao dito sa mundo. Hindi ito mula sa Espiritu, kundi sa Diablo." Yun daw pong pagkainggit at pagkamakasarili ang tinutukoy dito. Verse 16, "Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan." Verse 17, "Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos," ito daw po, "una sa lahat, may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, at hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos
na relasyon sa iba. Treating others. Alam niyo po, ang pinakamagandang standard kung paano po natin pakitunguhan yung tao is the agape. Kind of love. Yan. Unconditional. Kasi kung i-reciprocate po ba tawag? Kung gagantihan natin yung ugali ng mga tao, pag galit siya, galit ka din. Pag marahas siya, marahas ka din. Di ba ba? Pero ang agape love, no? Ang agape kind of love, hindi nito sinusuklian ang kasamaan. Ang sukli nito ay kabutihan. Pakikitungo pa rin ng may kagandahan, pero hindi na po kunwari po ang totoo ang pagpapakita po natin sa ating mga tao. Paano tayo tinreat ng Diyos? Diba? Inalay lamang niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. At wala nang iba pang espesyal na pagtrato sa atin ang ginawa ng Diyos sa bagay na yon, na ang kaisa-isa niyang anak ay inalay niya para lang ipakita na tayo po'y mahalaga sa Kanya. Amen po? Dito daw sa church, sabi ng midweek, madali lang magpakabait kasi feeling mo mabait lahat ng tao. Hindi, mabait ka na din, sabi ko ng midweek. Pero sa bahay, yan na, doon na daw nakikita ang totoong bait natin. Amen po? In our ordinary days, doon nakikita kung paano tayo makitungo sa magulang natin, mga kapatid natin, anak natin. Sa trabaho, sa negosyo, paano tayo makitungo sa mga boss at sa mga tauhan po natin. Even sa palengke, sa grocery, sa mga government offices, sa kalsada, paano daw po tayo makitungo. Doon nakikita kung tunay po tayo may karunungan na wala sa Panginoon. Amen po? Sabi po sa binasa nating talata, namumuhay ng may pagpapakumbaba, hindi mainggiting, hindi makasarili, malinis ang pamumuhay, payapa, mahinahon, masunurin, puno ng awa, kabutihan, walang pinapaboran, hindi nagkukunwari. Maayos ang relasyon sa lahat. Amen po? Maayos ang relasyon sa lahat. Yan. Tapos na po yung number 3. Mabilis number 3. Living wisely means treating others in a way that reflects God's heart. No? Sa tuwing naubusan ka na ng pasensya, lalo na sa bahay, yan po. Reflect mo ang puso ng Diyos. No po? What would Jesus do? Lagi ko po yung ina-apply. Ano ang gagawin ni Jesus kapag siya ang nasa sitwasyon ko na to? Ano ang gagawin ni Jesus kapag ito yung katrabaho niya? Ganun po. Ito yung boss niya. Ano ang gagawin ng ating Panginoong Jesus? At hindi po tayo magkakamali ng ating action na gagawin. Nasa conclusion na po tayo. Babalik lang po tayo ulit sa talata kanina. Kawikaan 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan. Kung sa tatlong bagay po na ito, the way we think, our thoughts, no po, yun pong ating mga bagay, the things we pursue, and how we treat others, kapag yan nagkamali po tayo ng choices sa mga bagay po na yan, yan po ay kahangalan sa harapan ng Diyos, base po sa kanyang salita. Kaya nawa po sa ating pagpapakumbaba sa Panginoon, sa ating pong pusong sanay maturuan, gustong matuto, sana po ay nagpapasakop po tayo sa dakilang plano ng Diyos sa buhay po natin. At nawa, mula sa araw na ito, no po, bigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Sometimes po, it will take time and effort para po sa wisdom na kailangan natin. Meron po akong pinagpe-pray dati, 1 year na prayer and fasting para sa wisdom na mula sa Panginoon. Na po sa mga crucial decisions in life ng buhay po natin. Even sa mga details. Kasi sabi nga si Lord, concerned din siya sa mga detalye. Sa araw na to, sa decision natin, nawa po, may wisdom po tayo na mula sa Panginoon. Sige po, tayo po muna ay umawi.
at kailan pa marunong mo di namin maliit. Biyaya mo'y di abot ng isip. Kagandang di mailarawan, nagkalulong sa kaitaasan. Diyos, ako'y namamanghal sa'yo. Diyos, ako'y namamanghal sa'yo. Banal na Diyos, papuri ang alay mo. Namamanghal sa'yo. Diyos, ako'y namamanghal sa'yo. Diyos, ako'y namamanghal sa'yo. Banal na Diyos, papuri ang alay mo. Namamanghal sa'yo. Diyos, ako'y namamanghal sa'yo. Diyos, ako'y namamanghal sa'yo. Banal na Diyos, papuri ang alay mo. Namamanghal sa'yo. Banal na Diyos, papuri ang alay mo. Namamanghal sa'yo. Banal na Diyos, papuri ang alay mo. Namamanghal sa'yo. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Tunay nga, Lord, na ang dulong mo'y di abot ng aming kaisipan, Lord God. Ang kadahilanan, Panginoon, ng lahat, Lord God, ay Ikaw lamang ang nakakaalam, Panginoon. Ang kaparaanan mo, Lord God, ay hindi namin maunawaan, Panginoon. Kaya, Lord, kami sa umaga na ito'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasako, Panginoon. Likhaan mo kami ng pagkatakot sa banal mong pangalan, Ama. Likhaan mo kami ng paggalang, Lord God, ng pagpapasakop sa iyo, Panginoon, upang makapamuhay kami ng may karunungan, Lord God, sa mundo na ito. Aming Diyos, akin pong idinadalangin ang aking mga kapatid, Panginoon, sa umaga na ito. Anuman ang kanilang pinagdaraanan, anuman ang kanilang katanungan, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord, hindi ka madamot na hindi mo ipaliwanag sa kanila ang mga bagay na ito, Panginoon. Sa kanilang paglapit sa iyo, Lord God, aking hiling at dalangin, Panginoon, ipaunawa mo po sa kanila ang mga bagay na niloloob mong mangyari sa kanilang buhay, Panginoon. And I pray, Lord God, sa amin pong mga kaisipan, i-guard mo po ito, Panginoon. Lord, bigyan mo lang kami ng kaisipan na mula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo lang kami ng kaisipan na mabuti sa iyo pong harapan, Panginoon. At alisin mo po ang mga bagay na magdudulot sa amin ng kapahamakan, Lord God. Sa mga bagay na amin pong pinupursu, hinahabol, pinagpapaguran sa mundo na ito, ipakita mo sa amin, Lord, ang tamang paraan ng mga bagay na ito, Panginoon. Ang tamang paraan kung saan namin ilalaan ang aming pong lakas, ang aming talino at talento, Panginoon. At salamat, Lord, dahil sa iyong mga salita ay nagsasabing kung ikay aming uunahin, ang lahat ng bagay na ito'y idaragdag mo sa amin. Lord, we pray and always remind us, Panginoon, na ikaw ang unahin sa bawat araw at sa buhay po namin, Panginoon.
kung paano namin sila tinatrato, Panginoon. Kung paano kami nakikisama. Hindi kami nagkukunwari, Panginoon, ng Kristiyano sa harapan ng mundo, kundi nagliliwanag, Lord God, ang presensya mo po sa buhay po namin, Dakilang Diyos. Lord, bigyan mo kami ng tapang, Panginoon. Bigyan mo po kami ng stand, Panginoon, kung paano kami mamumuhay sa mundo na ito. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na laging nagpapaalala, Panginoon, sa amin. At ngayon, Panginoon, sa araw na ito'y nagagalak kami, Panginoon, dahil Ikaw na Diyos na nagbaba nito sa amin ay siyang Diyos na tutulong sa amin upang magawa ang mga bagay na ito, Panginoon. At patuloy kami, Lord God, na mag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy na magiging kami ng wisdom and understanding ayon po sa iyong mga salita. At Ikaw lamang ang siyang matatanyag sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, papurihan ka, pasalamatan ka aming Diyos, maitaas ka sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Yan, pwede na po tayong humanap ng atin pong partner para po ipanalangin po natin ang bawat isa.
announcement po natin, mamaya pong 2 to 5 p.m. meron po tayong priestly ministry meeting. Yan po, 2 to 5 p.m. priestly ministry meeting. At magkakaroon din po tayo ng overnight prayer meeting sa April 24, 2026. So, yun lang po ang ating mga announcement. At happy birthday po sa ating puting pastor. Kay Pastor Des Tito. Yan po, katan po natin. Happy birthday. Isa pa! And happy birthday po, Pastor. Malalayan po natin si Pastor. Tayong lahat ay tumayo na rin. At dire-diretso na rin po tayo mamaya para sa ating mga panalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa buhay ng iyong lingkod na ito. Sa taglag niyang buhay, kalusugan, kalakasan, Panginoon. Hanggang ngayon, Lord, salamat po. At alam po namin, marami ka pang mga surprises, Lord, na bibigay sa Kanya sa buhay na dinagdag mo sa Kanya. Sa isang taon, darating, Panginoon. Lord, salamat po na siya po ay pagpapala po sa amin, sa kanyang pamilya, sa mga katrabaho, kaibigan niya, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na lalo mo pa siya, Panginoon, magamit. At magamit ang kanya pong patotoo. Ang salita mo, Panginoon, ay mahayag sa kanyang buhay, sa kanya pong pamilya, sa kanyang mga kaibigan, katrabaho, at dito sa church, Panginoon. At ang buhay niya, Panginoon, patuloy mo po rin na pagliwanagin, Ama. At naman pong mga kahilingan niya, Panginoon, na kayo po higit na nakababatid, dalangin po namin, ibigay mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Ang dalangin po namin, lagi ka pang mahayag at makita sa kanya, Panginoon. Ang gabay mo sa magitan ng karunungan, Panginoon, ng wisdom, O Diyos, ang sumakanya po lagi. Purihin ka, Ama. Salamat po sa kagalakan, kasiyahan, kaligayahan, nilagay mo sa kanyang puso. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Picture po kayo. 1, 2, 3. Happy birthday, happy birthday. Pogi pa din. Parang di nagkakaedad si Pastor. Praise God. Sige po, tayo po lahat ay manatili nakatayo at tayo po ay manalangin na. Kaya purihin po ang Panginoon. Maganda po ang mensahe ngayong araw na ito tungkol po sa karunungan na galing sa Diyos. Minsan din po yung karunungan o katalinuhan. Ang interpretasyon po ng tao, iba sa interpretasyon ng Diyos. Pag sinabi nating wisdom sa tao, pag sinabing wisdom, alam nila yung matayog ang pinag-aralan. May pinagtapusan, so maraming degrees, no? Maraming o edukado sa madaling salita. Pero sa Diyos, iba ang karunungan o wisdom. Ang sabi nga sa ating po na pag-aralan, ay yung wisdom sisimula lagi sa Panginoon. Sabi nga po ng Kawikaan chapter 9 verse 10, the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, lagi yung nag-originate, nagmumula sa Panginoon, ang wisdom. At pagka ikaw meron kang wisdom na galing sa Panginoon, walang kayang umigil sa iyo na magampanan mo yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon, ang matupad sa iyo yung purpose niya dito sa mundo. Kahit pa ang kaaway, kahit pa ang diablo, kahit si Satanas, hindi ka kayang pigilin yan pagka may wisdom ka. Unlike nung wala ka sa Panginoon, wala kang wisdom galing sa Diyos, dito pa lang sa mundo, taob ka na eh. Lalo pa pagkakaharap mo na itong kaaway na walang iba kung si Satanas. Kaya mahalaga, mga kapatid, tayo po'y may fear of the Lord. Kay Lord, nagmumula yung ating takot, yung reverence natin, para po yung wisdom ng Panginoon lagi pong gumagabay sa atin. Amen?
Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mensaheng aming natanggap. Na minsan pa, Panginoon, tinuruan mo kami kung paano maging tunay na matalino, Panginoon. Hindi sa pamantayan ng mundo, kundi sa pamantayan mo, sa paraan mo, Panginoon o Diyos. Salamat po, Lord, na binibigyan mo kami ng pagkakataong kami po ay lumakad, Panginoon, na matalino sa daigdig na ito. Na ang talino at karunungan at taglay po namin, hindi panlupa, kundi makalangit, Panginoon. At ito po ay nagmumula sa iyo. Lagi mo kaming turuan, O Diyos, na magkaroon ng takot sa iyo, sapagkat yan ang sabi mo sa iyong salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na lagi po namin taglayin ang pagkatakot sa iyo, ang reverence sa iyo, ang pagmamahal sa iyo, Panginoon o Diyos, ang paggalang sa iyo, at ang lagi pong pagpapasakop at pagsunod sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Tunay na pinagpala mo kami at aalis kami mula sa lugar na ito, O Diyos. Hindi lang po kapayapaan, hindi lang po kagalakan, hindi lamang po satisfaction and contentment taglainan, kundi wisdom mula sa iyo, Panginoon. Upang sa paglakad namin sa mundong ito, ano man ang aming gagawin, sino man ang aming makakasalamuha, Panginoon, ano man ang aming sasabihin, isipin, O Diyos, ay pawang laging gabay, Panginoon, ang wisdom na laging nagaling sa iyo, O Diyos. Salamat po. Purihin ka. Taas po natin mga kamay. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Pagpalain kayo nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan niya kayo at lagi subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan magpakilanman sa pangalan ni Jesus. At lahat po'y magsabi ng malakas na Amen! Praise God! Napagpala po ba tayo sa umagang ito? Sige po, mali po tayo mawit sa ating Panginoon. Ang papuri at salamat. Nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupunan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman.
Alay bumubuhos na Yahweh, Yahweh Sa ngalan kay kagalingan Yahweh, Yahweh Sa kanya'y damay Yahweh, Yahweh Sigaw mo lahat ng kilala Yahweh, Yahweh Magpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh Sa ngalan kay kagalingan Yahweh, Yahweh Sa kanya ay tarupan Yahweh, Yahweh Sigaw lahat ng kilala Yahweh, Yahweh Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari Kapag kailanman Di nagbabago Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari Kapag kailanman Di nagbabago Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari Kapag kailanman Di nagbabago Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari Kapag kailanman Di nagbabago Si Yahweh ang ating Diyos Si Yahweh ang ating Diyos Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! God bless us all po and see you all next